serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang selebrasyon ng 2024 Government-Owned or Controlled Corporations o GOCC Day sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City ngayong Lunes, Mayo 6. Ilan sa mga naging highlight ng naturang kaganapan ng awarding ng Certificates of Acknowledgement of Dividend Remittances sa 47 GOCCs na nakapagsumite ng dibidendo sa National Treasury hanggang nitong Mayo 3. Nitong nagdaang taon, inanunsyo ng Department of Finance o DOF ang kabuuang 99.98 billion pesos na halaga ng dibidendo na nairemit ng 51 GOCCs. Ito ay 46% mas mataas kumpara sa 68.34 billion pesos na nakolekta noong taong 2022. Atin ang pakinggan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. I am pleased to be here today to celebrate the invaluable role of government-owned or controlled corporations in the advancement of our society through this year's GOCC's Day. First, let me greet the organizer of this event, the Department of Finance, a happy 127th founding anniversary. Thank you for hosting this annual event. It goes beyond merely recognizing the GOCCs for their contributions to the nation's coffers. This occasion also encourages greater performance and excellence across government corporations that hold a major stake in our country's progress. With that said, let me acknowledge the GOCCs represented here by their heads and their board members. The passion, the drive, and energy that you have demonstrated in your respective institutions have contributed significantly to the growth and prosperity of our people and of our economy. But it is wrong to view GOCCs as mere revenue generators. The truth is, GOCCs are chartered to be service providers first and profit centers afterwards. As such, your value and worth are not to be found in the dividends alone that you remit to the Treasury, but on the services that you render to people. It will also be incorrect to relegate GOCCs to the rear column of government, behind national and local governments. For the truth is, whether financially autonomous or subsidy dependent, GOCCs are public trusts designed to be government frontline institutions. So today, let me thank you for the services that you have rendered and for the dividends that you have remitted. Last year, dividends remitted reached an unprecedented 100 billion pesos. I am sure that we will surpass it this year.
And if the amount remitted as of May 3, which is 88.56 billion pesos, is any indication, then we are on track to meet that goal. Since those dividends also come from the people, let me assure you that they will be carefully spent like the precious taxes that come from the sweat of their brow. It will be plowed back to them through projects and programs that will improve their lives today and also create a better tomorrow for our children. It will be invested back to growth-inducing activities that create jobs and harness opportunities. In the end, these dividends will yield more dividends, unleashing a virtuous cycle that lifts up those we serve to a higher standard of living. To put it in the proper perspective, the dividends are not being remitted to the government to be stored, but to help the people. For after all, they are the GOCC's true stakeholders. Our call for higher earnings is a call for efficiency, and this goes especially to the agencies that deal directly with the people. This should not be taken as a license to hike the fees that they pay. The established canon in setting fees and charges that common citizens pay remain inviolable. That they should only be enough to recoup the expenses made in rendering these services and should not be a pretext for profit. To the GOCCs, who by their mandate precludes them from remitting incomes to the public coffers, you can actually help the people by reducing the taxpayer subsidy that you require. But to the GOCCs who render essential services, the government's commitment to fund your operational needs remains steadfast and firm. Whatever the function is, I trust that you will all be practitioners of sound corporate governance. Let every unit in the GOCC sector stand as paragons of dedication to service and innovation, to be adept to changes and adaptable to new developments. To the men and women of the Department of Finance, I trust that you will remain immovable and judicious in promoting the fiscal health and accountability of our GOCCs. Down the road, where your building stands, is the kilometer zero marker in front of the statue of our national hero in Luneta. That is, however, for our road network. But insofar as our country's economic roadmap is concerned, the kilometer zero are your agencies, because projects can only move forward if you have found the revenues for them. Plans remain as dreams. Blueprints cannot move from being just wish lists. Rhetoric can never be a reality unless we marshal the resources. And that holds true for the GOCCs here. Your remittances will not only allow our economy to recover, but it would help cut our borrowings and lessen the pressure to inflict higher taxes on the people. I look forward to seeing a concerted, all-inclusive, whole-of-government approach in our development efforts, one that is true to our vision of the bagong Pilipinas that we aspire for our people. Again, I thank each of you for the desire and the endeavor to serve our beloved country. Mabuhay ang mga GOCC, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po. Inyong napakinggan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng 2024 Government-Owned or Controlled Corporations o GOCC Day. Samantala, nagkaroon ng panayam ang ilang miyembro ng media kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang naging kaganapan sa PICC. Atin ang subaybayan ang naturang media interview sa punong ehekutibo. Will you certify the bill as urgent, sir? Yes, I think it justifies an urgent certification. Thank you. Thank you. Next question, Tuesday noon. Good morning, Mr. President. There you are. Sabi po ng Department of Education na isubmit na raw po sa office po ninyo yung recommendation para sa mga panukalang ibalik yung calendar, school calendar. Gawin na pong June ulit yung pasukan as soon as possible. Ano po ang tugon nyo po dito? Well, of course, hiningi ko yan sa DepEd and I ask, and I said, Will you give the go signal on that, sir? no. What we are doing is defending
our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. And we have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So hindi natin gagawin. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. And that's right. So that's why hindi tayo, wala tayo. All we do is pagka nangyayari, water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve, would be to put some kind of any kind of cannon on our ships. Thank you, Mr. All right? President. Sige, salamat. Thank you. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa media interview matapos ang selebrasyon ng 2024 Government-Owned or Controlled Corporations o GOCC Day sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City ngayong Lunes, Mayo 6. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapadali sa proseso ng pagkuha ng permit para sa Infrastructure Flagship Projects o IFPs para mapabilis ang pagpapatupad sa mga ito. Sa Executive Order No. 59, binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangang palakihin at paunlarin ang infrastruktura ng bansa para sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa Pangulo, mayroong 185 IFPs ang inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA. Sinabi pa ni Pangulong Marcos na epektibo ang EO59 sa lahat ng ahensya ng gobyerno kabilang ang mga GOCC at LGUs. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglikha ng isang Interagency Coordinating Council na gagawa ng master list ng lahat ng lupain na pag-aari ng gobyerno. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin nito na palakasin ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng administrasyon. Sa Administrative Order No. 21, binigyang diin ni Pangulong Marcos na isa sa key strategies ng PDP 2023 to 2028 ay pagkuha ng inventaryo ng mga hindi nagagamit na mga lupain ng gobyerno para makapagpatayo ng komunidad. Pangungunahan ang konseho mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at Department of Agriculture o DA. Magiging miyembro ng Coordinating Council ang Office of the Executive Secretary, Department of the Interior and Local Government, DI o DA, Office of the Solicitor General, Department of Justice, LRA, Commission on Higher Education at Department of Information and Communications Technology. Ang DENR Land Management Bureau o LMB ang magsisilbing secretariat ng Coordinating Council.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, bukod sa mga isla at baybaying dagat, ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lutong Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, potensyal sa turismo ang masasarap na lutong Pinoy. Kaugnay nito, ibinahagi ni Pangulong Marcos ang mga napakasarap na lutuing Pilipino na kinikilala sa buong mundo. They're very hospitable. Ano yung pinakamagandang regalo mo sa bisita? Masarap na pagkain. Pag alis nga, yung hindi nakain, ibabalot mo pa para meron silang baon. Yun ang ugali ng Pilipino. That's why the cuisine and the hospitality has become such an important part of our life. Samantala, hinikayat ni Pangulong Marcos ang mga Pilipino na ipakilala ang mayamang kultura ng Pilipino kasama na ang galing sa pagluluto. Hiniling din ng Pangulo sa mga Pilipino na suportahan ang mga maliliit na negosyo ng lokal na pagkain at produkto. Patuloy po natin suportahan ang ating mga lokal na pagkain at produkto. Suportahan natin ang ating mga MSMEs. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, umabot sa 766,000 sako ng palay ang nabili na ng National Food Authority o NFA sa loob ng 2 linggo simula nang ipatupad ang mas mataas na pagbili ng mga palay sa mga magsasaka. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni NFA Acting Administrator Dr. Larry Lacson na ito ang nagdagdag sa buffer stock mula 42,000 metriko tonelada ay tumaas sa 66,000 metriko tonelada. Target ng ahensya na makabili ng kabuuang 300,000 sako ng bigas mula sa mga magsasaka para sa buffer stock ng bansa. Ang target kasi natin ay 300,000 metric tons. So nasa 66 po tayo, nasa barang 25%, no? Medyo malayo pa rin po 'yan pero kasalukuyan tayo namimili. And at the same time, meron pa po tayong wet season na parating. Ako'y confident na pagkatapos ng wet season, ma-reach talaga natin yung buffer stock na yan. So nung bigla pong inaprubahan ng Samantala, sinabi ni Lacson na magpapatuloy pa rin ang NFA sa pagbili ng mga o ng bigas sa mga magsasaka sa mas mataas na presyo. Malaki aniya ang naitutulong ng ipinatupad na rice o pinatupad na price range scheme ng palay sa mga magsasaka at sa pag-ipon ng ahensya ng buffer stock. Sa pamagitan nito ay nakita din ang bayanihan ng mga mamamayang Pilipino. So nung bigla pong inaprubahan ang new pricing scheme natin, kami po ay walang mga contract ng mga handling services, karamihan. So ang nangyari po, puro mga job order po ang nangyari. Sa dami po ng dagsa ng palay, hindi po namin kinaya. Kasi ilan lang ang makukuha naming mga magkakarga, magsasako. So ang ginawa po ng magsasaka, sila mismo nagbayanihan, sila mismo ang may dala ng magkakarga, magsasako, magtatali. Libre po yan. Si NFA Acting Administrator Dr. Larry Lacson. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, inisyatibo para sa rice contract farming ng National Irrigation Administration o NIA inilunsad sa Zamboanga Peninsula. Sa ilalim ng naturang inisyatibo ay direktang susuportahan ang 25 Irrigators Association sa rehiyon upang mapalago ang lokal na produksyon at kita
ng mga magsasaka. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Pinalawak pa ng National Irrigation Administration o NIA ang suporta nito sa mga magsasaka sa Zamboanga Peninsula sa pamagitan ng paglulunsad ng isang strategic rice contract farming. Sa ilalim nito, direktang susuportahan ang 25 Irrigators Association sa rehiyon sa layuning mapalago ang kanilang produksyon at gayon din ang kita ng mga magsasaka. Kabilang dito ang paglalaan ng 50,000 pisong halaga ng support package gaya ng farm inputs, binhi at mga pataba. Magiging prioridad din sila sa suporta ng pamahalaan sa mechanization, transportasyon at iba pang production technologies. Kaugnyan, matapos lumagda sa Memorandum of Understanding ang 25 Irrigators Association para sa implementasyon ng Rice Contract Farming Program ay nagsimula na rin ang paghahanda ng mga ito para makapagtanim ng high-yielding rice varieties ngayong Mayo. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 3 lalawigan sa Mindanao magkakasunod na pupuntahan ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa buwan ng Mayo at Hunyo ay magtutungo ang BPSF sa Zamboanga City, Tawi-Tawi at Davao del Norte. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tuloy-tuloy ang pamahalaan sa paghahatid serbisyo at programa sa publiko. Ito'y matapos makarating sa 18 probinsya ang Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ng Marcos Jr. Administration. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sa buwan ng Mayo at Hunyo, 3 pang lalawigan sa Mindanao ang pupuntahan ng BPSF. Ito ang Zamboanga City sa May 10 hanggang 11, Tawi-Tawi sa May 25 hanggang 26 at Davao del Norte sa June 7 hanggang 8. Inaasahan na maliban sa government services ay ilulunsad din ang iba pang inisyatibang programa ng Kamara gaya ng Cash and Rice Distribution Program, ESIP for the Youth, CBOL at Farmers Assistance for Recovery and Modernization. Sa paraan anyang ito ay matitiyak ng pamahalaan na nagagamit ng tama ang pondo ng DSWD at DOLE para sa AIX, TUPAD at maging 4Ps. Giit niya na sa ilalim ng direksyon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy ang pag-abot ng gobyerno sa mga Pilipinong dumadaing sa hirap ng panahon. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Migrant Workers o DMW nagpaabot ng tulong sa mag-asawang nasugatan sa Hong Kong matapos ang pagguho ng lupa dulot ng matinding pag-ulan. Kaugnay nito, patuloy na nakatutok ang DMW sa sitwasyon ng iba pang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Hong Kong. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Nagpaabot ng tulong ang Department of Migrant Workers sa mag-asawang nasugatan sa Hong Kong matapos ang pagguho ng lupa dulot ng matinding pag-ulan doon. Sa isang pahayag, sinabi ng DMW na nagtatrabaho ang mag-asawang Pilipino sa isang resort sa Sai Kung na kumukuha lamang ng mga larawan at video. Sa pinsalang tinamo ng kanilang pinagtatrabahuan bunso ng pag-ulan na mangyari ang landslide. Nagtamo ang babae ng sugat sa ulo, subalit patuloy na inobserbahan sa ospital at nasa ligtas ang kalagayan habang ang lalaki naman ay nagtamo ng matinding sugat sa binti at kinailangang operahan. Katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration, nagatid ng tulong ang Migrant Workers Office sa Hong Kong ng tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng mag-asawa. Patuloy na nakatutok ang DMW sa sitwasyon ng iba pang mga kababayang nagtatrabaho sa Hong Kong. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi papatulan ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Commodore J. Tariela ng West Philippine Sea Transparency Office ng PCG, may atas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag maging dahilan para tumaas ang tensyon sa WPS. Sinabi ni Tariela na atas ng Pangulo na huwag patulan ang China dahil ikakatwiran ito para pataasin ang tensyon sa WPS.
Tiniyak naman ni Tariela na nararamdaman din ng mga kawani ng PCG ang sentimiento ng publiko sa mga nangyayari. Dahil dito, hindi aniya tamang sabihan na duwag ang mga tauhan ng PCG dahil ginagawa namang ito ang kanilang tungkulin sa bayan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, National Security Council o NSC, inakusahan ang Chinese Embassy sa Maynila ng pagpapakalat ng maling impormasyon sa pamagitan ng panlilinlang sa mga lokal na mamamahayag. Ayon kay NSC Secretary Eduardo Anyo, lumikha ng chat group ang Embahada ng China kasama ang ilang mamamahayag kung saan ito mismo ang naghanda ng mga tanong para sila din mismo ang sasagot upang mahulog sa bitag ng embahada at maipakalat ang scripted na istorya. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Inakusahan ng National Security Council ang Chinese Embassy sa Maynila ng pagpapakalat ng disinformasyon sa pamagitan ng panlilinlang sa mga lokal na mamahayag. Ito ang inihayag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo sa isang statement kaugnay ng panibagong inilabas na pahayag ng Chinese Embassy ukol sa umano'y new model na napagkasunduan ng Pilipinas sa China patungkol sa West Philippine Sea. Giit ng kalihim, ang pahayag ng Chinese Embassy ay absurd, ludicrous and preposterous at walang anumang napag-usapan ng magkabilang panig patungkol sa mga resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon kay Secretary Anyo, lumikha ng isang chat group ang Chinese Embassy kasamang ilang piling mamamahayag kung saan sila mismo ang nagpo-post ng mga leading questions na sinasagot din nila para manipulahin ang media na humingi din ng pahayag sa pamahalaan ng Pilipinas. Sa ganito anyang paraan ay nahuhulog ang lahat sa bitag ng embahada para maikalat ang kanilang mga scripted na istorya. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs o DFA na tau-tauhan lamang ang Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Nanindigan din si DFA Secretary Enrique Manalo na hindi isang tambay ang Pilipinas sa sitwasyon sa WPS at lagi nitong poprotektahan ang teritoryo ng bansa na inaagaw o sa inaagaw na ang ituparan ng Task Force on Security o PISA ng Gutierrez lalakas upang malayag na walang pagkatakot ang mga kanilang nabigyan ng agarang aksyon ang mga nangyaring pamamaslang sa mga mamahayag. Nakakulong na aniya ang ibang mga salarin habang nakasuhan na ang iba at kasalukuyang tinutugis ng mga tagapagpatupad ng batas. Simulan po natin kay Mr. Renato Blanco, kay Percy Lapid, dito po kay Chris Bunduking, yun pong nabigong pagpatay po kay Joshua Abiad dito po sa Quezon City, noon din pong nakarang taon. At saka po ito po nangyari dito naman po kay Mr. Juan Humalon, noon pong November ng nakarang taon. So bali 5 kaso po yan, ano? Lahat naman po yan ay nasolve na. Si Presidential Task Force on Media Security Chief Under Secretary Paul Gutierrez. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon.
pagpasok sa tupad program ng Department of Labor and Employment sa implementasyon ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development na nakatuon sa paglaban sa epekto ng El Nino, pinaplano na sa Region 2. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Manam na mati parang tinulong ti Department of Social Welfare and Development, wino DSWD Region 2 kun Department of Labor and Employment, wino Dole Region 2 para iti implementasyon ti Project Lawa, wino Local Adaptation to Water Access, kun Binhi, wino Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished, iti Region 2, na isa ang kati coordination meeting iti baot dagiti opisyal, agiti duwa nga ahensya, ngayon dauluan, da DSWD Region 2 Director Lucia Alan, kun Dole Region 2 Director Elpidio Apal, tapno pagsaritaan, tinasao a convergence program, kada iti kat maaramat ti Project Lawa kan Binhi Framework para iti panangipatungpal iti tupad program ti Labor Department nga maipadganat-gat a maipatungpal laeng kadagiti target areas kan prioridad a benepisyaryo a binigbig ti DSWD. Kada iti kat ti Dole ti mangilatang ti pondo tapno masuportaran dagiti sumarsaruno kan baro a grupo dagiti benepisyaryo partikular dagiti apektado ti El Nino. Mainaag kada iti kat may sayangkat ti panagpirma ti Memorandum of Understanding ti Project Lawa kan Binhi kat may patpatungpal babaen ti Risk Resiliency Program nga adaan cash for training kan cash for work modality na. May bilibilang daytoy kas may sa a proactive intervention kan sustainable solution tapno masupyat ti panagbisin kinarigat ken matulungan dagiti tattao a sulbaran ti kinakurang ti taraon ken danong ngay ay ti panagbaliw ti tiempo. Manipud Tugigaraw City dayti ni April sa Lucon Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City, 260 dengue cases na itala sa Baguio City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Dumanunan iti duwa gasot kan inamapulo kaso ti dengue iti nailista ti Baguio City Health Services Office manipod Enero aging gana Abril iti agda mga tawen. Sigon kani Acting City Health Officer Dr. Celia Flor Brillantes, nakailista damat lang ti maysa nga pimusay gapo ti dengue related causes ti biktima kat maysa nga inamapulo kat talo at awen ang lalaki manipod ti Barangay Luwakan. Inlawlawag mat ni City Epidemiology Surveillance Unit Head Dr. Donabel Tobera Panes a manipod iti 260 cases siya mapulo kat talo karigitoy kat na-admitar wenno na-confine karigiti ospital bayat kat kadwan kat outpatients. Base pa iti datos na obserban iti clustering of cases ijay Barangay Irisan, Aurora Hill proper, Bakaking Central ken Middle Quirino Hill. Gapo iti panagnato ti kaso mas mapapigsan pa iti denggera wenno laban kontra ti dengue. Babayin ti daytoy kat ma-mobilize manan dagiti barangay ang mga patungpal ti massive ken simultaneous search and destroy karigiti pamukakan iti lamok ang mga warwaras iti naso nga sakit iti masakupan da. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadabag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Mga mangingisda at magsasaka sa Virac Catanduanes binigyang pugay ng lokal na pamahalaan. Narito si Jan Tatad para sa balita. Pigtawanin pag-umaw asin pagmidbid kan lokal na gobyerno nin Virac Catanduanes ang mga parauma asin para sila sa nasabing banwaan sa sindang pagselebrar kan Farmers and Fisher Folks Day kan Mayo 3. Ini sa paagi kan mga inihanda na aktibidades kan lokal na gobyerno sa selebrasyon kung sa inbida ang mga parauma asin para sila kan Virac araw kan palay Quizbee, bangkarera, duck dressing, high value crop, longest line, habulan ng baboy, sagpod basketball. Sa iyang mensahe, pinagtawaan doon kan alkalde ng Virac na si Mayor Samuel Laines ang kahalagahan kan papel na tigagampanan kan mga paraoma asin para sila sa komunidad. Susog ki Mayor Laines, ang industriya kan farming asin fishing bako sa nang nagpapakaon sa komunidad, kundi ini ang mga nagsishirbing backbone kan lokal na ekonomiya asin cultural identity. Dagdag pa kan pamayon ng Virac, ang pagselebrar kan Farmers and Fisher Folks Day, sarong paagi tanganing magpasalamat sa mga esferso asin dedikasyon kan mga parauma asin para sila para sa mga kahimanwa.
Halidigdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si John Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni John Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Cebu Governor Gwen Garcia nagpalabas ng cease and desist order laban sa isang mountain resort dahil sa environmental violation. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Gipahunong sa lokal gamhanan sa lalawigan sa Subo ang operasyon sa Usaga Mountain Resort nga nahimutang sa lungsod sa Carmen human sa nakita ni ining kalapasan. Usa ka Executive Order No. 8 Series of 2024 ang giluwatan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga nagmando sa temporaryong pagpasara ug ingon man pagpahunong sa operasyon sa Durano Eco Farm and Spring Resort. Nasuta sa gihimong pakisusi sa lokal nga kagamhanan nga nagpagama kini og mga swimming pools nga nagbabag sa natural nga pag-agi sa tubig sa Luyang River. Gimanduan usab ang Mau Mountain Resort sa pagpa-restore sa kanhing nga dagway ug porma sa dapit. Gawas pa sa pagpakuha og mga permits gikan sa Department of Environment and Natural Resources, una kini sila makabalik sa pag-operate. Nipadayag hinuon sa ilang kaandam ang nanag-iya sa resort sa pagpangunay sa pagguba sa mga istruktura nga nakalapas usab sa easement zones. Gikan dinhi sa Sugbo kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Iloilo Governor nagbabala sa publiko sa mapanganib na epekto ng heat index. Narito si Bing Pabiona para sa detalye ng balita. Nagpaandam sa publiko si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. batok sa exposure ukon pagbulad sa init sang adlaw ilabi na nga masyado kataas sang heat index ukon ang mabatyagan nga kapaang. Para mag-andam ang publiko tugas ang tig-ilinit nga ginapalala sang El Nino phenomenon, nag-issue ang gobernador sang Executive Order No. 188 Series of 2024 nga magsunod ang Ilonggo sa pag-obserbar sang minimum public health standards batok sa makahalalit nga heat index. Kinahanglan suno kay Defensor Likawan nga ma-expose sa takna alas 8 sa aga tubto alas 5 sa hapon. Dapat mag-obserbar sang husto nga hydration o kon pirmi maginom sang tubig kag limitahan ang pagsuksok sang damol o kon layered nga panapton. Ginapanugyan man sa mga residente nga hindi magwa sa balay kag likawan ang paghiwat sang publiko nga pagtipon-tipon sa takna alas 8 sa aga tubto alas 5 sa hapon. Gikan sa Iloilo, Bing Pabiona, Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Bing Pabiona mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa Mindanao. Department of Health sa Region 11 mas palalakasin ang bivalent oral polio vaccine supplemental immunization activity sa rehiyon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Mas gipakusgan pa sa Department of Health Davao Center for Health Development ang bivalent oral polio vaccine supplemental immunization activity nini sa rehiyon. Labot nini, gisugdan na ang reorientation sa bivalent oral polio vaccine catch-up and supplemental immunization activity milabayng semana sa pagpanguna sa Department of Health Davao Center for Health Development pinaagi sa National Immunization Program. Gihimo ang mga aktibidad sa mga probinsya sa Davao Oriental, Davao del Norte ug Davao de Oro sa paningkamot nga mapakusgan pa ang pagpabangkuna sa mga kabataan sa rehiyon. Subay niini, gisgutan sa mong aktibidad ang vaccine preventable disease, updates, risk communication and community engagement, demand generation, BOPV catch-up immunization and SIA guidelines ug synchronized electronic immunization repository reporting and recording. Gipahibalo usab sa DOH nga dunay aktibo nga surveillance system alang sa polio aron nga mapahigayon ang mas maayong monitoring sa kalidad sa serbisyo nga gipahigayon sa aktibidad sa bakuna. Nanginaot ang ahensya nga tanang bata ga edad 6 ka semana hangtod 59 months old
mahatagan kini og BOPV. Magpadayon usab ang himuong oryentasyon karong semana sa mga probinsya sa Davao del Sur, Davao Occidental ug Davao City. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas, Davao, Marcel Mamonda Salya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. At dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Nakapag-secure ng nasa 22.2 bilyong piso na budget ang Maharlika Investment Corporation o MIC mula sa pamahalaan para sa investment commitments nito ngayong taong 2024. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman, ang naturang halaga ay mas mababa kumpara sa iminungkahing 36.6 na bilyong piso na corporate operating budget na una nang isinumite ng MIC sa kanilang kagawaran para sa fiscal year 2024 sa unang taon ng operasyon nito bilang isang state-run company na namamahala rin sa 125 bilyong piso na sovereign wealth fund ng Pilipinas. Paliwanag ng kalihim, una munang hiniling ng MIC ang 60% ng 36.1 bilyong piso na dedicated fund nito para sa capital outlays mula sa total planned spending nito para sa taong 2024. Samantala, sabi naman ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Consing Jr., ang budget na ito ay sumasalamin sa halaga ng mga investment commitments nito ngayong taon. Anya, target nilang masimulan ang deployment hinggil sa mga proyektong nakapaloob sa Maharlika Investment Fund pagsapit ng taong 2025, ngunit ngayong taon, anya, titiyakin nila ang lahat ng commitment ukol dito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinaghahanda ng Energy Regulatory Commission o ERC ang publiko dahil sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Kung maalala, pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagsuspinde sa operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Layon ng hakbang na ito ng Pangulo na mapigilan ang pagtaas ng kuryente dahil sa manipis na supply nito. Ang pagsuspinde sa operasyon ng WESM ay gagawin lamang tuwing isinasailalim ang Luzon at Visayas grid sa red alert. Sa isang panayam, sinabi ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta na magiging dahilan naman ito para sa pagtaas ng generation at transmission charge na kadalasang ipinapataw ng power generators, kabilang narito ang mga independent power producers o IPPs. Sa ngayon ay hindi naman malinaw kung magkano ang aabutin ng nasabing posibleng taas presyo nito. Nilinaw naman ng ERC na pwede pang kumuha ng kuryente sa WESM ang mga power distributors sa bansa. Tuwing itataas naman sa red alert ay saka lamang ipatutupad ang itinakdang presyo nito batay sa kautusan ng Pangulo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ni Metro Manila Council o MMC President Francis Zamora na plano nitong imongkahi na baguhin ang mall hours sa National Capital Region o NCR. Layon nito na matugunan ang nararanasang mas matinding trapiko sa buong rehiyon.
Sa kanyang palagay ay hindi anya dapat na magsabay ang mall hours at ang rush hour o dapat anya na magkaroon ng standard operating hours ang mga mall. Anya, ito ay imumungkahi pa lamang niya sa iba pang miyembro ng naturang konseho sapagkat marami pa anyang bagay ang kanilang kailangan na mapagpulungan ukol dito. Kasabay nito ay ipinunto rin ni Zamora na magandang suhestyon din anya ang kalimitang kanilang ipinatutupad tuwing Christmas season bilang tugon sa masikip na daloy ng trapiko. Kung maalala, kamakailan lamang ay may ilang mga lokal na pamahalaan ang nagpatupad ng bagong work schedule sa kanilang mga lugar mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang hindi nakaspread out ang peak hours sa rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. nakakuha ng isang magaling na player ang University of the Philippines para mapalakas ang kampanya nito sa UAAP Season 87 Men's Basketball Tournament. Inanunsyo ng UP Office of Athletics and Sports Development na nakuha ng Fighting Maroons ang serbisyo ni Jacob Baila. Huling naglaro si Baila sa PhilAm Nation Select sa 2024 National Basketball Training Center o NBTC National Finals kung saan ang 6'5" cager ay nag-average ng 11.3 points, 3.7 rebounds at 1.7 assists. Kasama din si Baila sa Gilas Pilipinas Youth kung saan nag-average siya ng 8.2 points, 4.8 rebounds at 1.3 assists sa loob ng 6 na laro sa 2022 FIBA Under-16 Asian Championship sa Qatar. Sinabi naman ni Head Coach Goldwin Monteverde na sana tuloy-tuloy ang improvement ni Jacob ngayong kasama na siya ng koponan at patuloy na gumaling pa sa bawat practice at laro. Naniniwala naman ang 18 anyos na si Baila na malaking suporta ang makukuha niya sa UP at gabayan siya sa kanyang paglalakbay bilang isang basketball player. Ayon kay Baila na kukunin ang kursong Sports Science sa Diliman, hindi lamang basketball ang maganda sa UP, kundi pati na rin ang academics at mayroon silang magagaling na propesor na kaya siyang gabayan para maging matagumpay siya sa loob at sa labas ng court. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Buhay pa rin ang pag-asa ng University of Santo Tomas na magbalik sa UAAP Men's Volleyball Championship Round. Ito ay matapos gulatin ng 4th-seeded Golden Spikers ang top-seeded Far Eastern University sa loob ng 3 sets, 25-23, 25-19 at 28-26 sa Season 86 Final Four na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakapagtala si Josh Ibanez ng 15 puntos, 13 receptions at 6 na digs para pangunahan ang UST. Nakapag-ambag naman si Sherwin Umandal ng 14 na puntos at si G-Boy De Vega ng 8 puntos habang si Dux Yumbao ay nakagawa ng 17 excellent sets para sa Golden Spikers. Samantala, pinangunahan naman ni Drix Saavedra ang Tamaraws sa nagawa nitong 14 na puntos. Nakakuha siya ng tulong mula kay Martin Bugaon na nakapagtala ng 10 puntos habang nagtapos sina Andre Delicana at JJ Havelonia ng may 7 at 5 puntos ayon sa pagkakasunod. Magtatapat muli ang dalawang koponan sa Miyerkules sa Araneta Coliseum sa Quezon City at kung sino ang mananalo ay makakapasok sa finals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Malaki ang kontribusyon ng pagkapanalo ng University of Perpetual Help System Delta laban sa Emilio Aguinaldo College para makapasok sa playoffs ng NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Ito ay pagkatapos talunin ng Lady Altas ang Lady Generals 25-16, 25-19, 20-25 at 25-16 para tapusin ang elimination rounds na may 5-4 record habang tuluyan nang na-eliminate ang AYAC na walang panalo sa loob ng 9 na laro. Nanguna si sophomore Shai Umipon sa koponan ng Perpetual na may 16 na puntos, kasama din ang 5 digs, habang si team captain at senior middle blocker Razel Aldea ay nagtapos ng may 11 markers. Nanguna naman si Alex Razonable at Tricia Brutas sa panig ng AYAC na nagtapos ng may 15 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Samantala, nakuha ng University of Perpetual Help System Delta ang panalo laban sa Emilio Aguinaldo College 25-23, 25-23 at 25-23 para kunin ang isang ticket sa finals ng NCAA Season 99 Men's Volleyball Tournament sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan City. Hindi mapigilan ang tambalan ni na reigning most valuable player Louie Ramirez at sophomore Jeff Marapok para sa 3-time defending champions. Nagtapos ng may 20 puntos at 5 receptions si Ramirez habang nakapagtala ng 13 markers si Marapok para panatiliing malinis ang kartada ng Perpetual sa 9-0 habang nakuha ng Generals ang kanilang unang talo para sa record na 8-1. Nanguna naman para sa AYAC si Irvin Osabel sa nagawa nitong 20 puntos habang nag-ambag si John Abor ng 14 na markers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. All is well. Nagkaayos na sina Francine Diaz, ang bandang Orange and Lemons at ang ilan sa mga producer at organizers ng isang event sa Occidental Mindoro. Sa latest post ng Orange and Lemons, taos-pusong humingi ito ng paumanhin sa lahat ng naapektuhan sa nasabing kontrobersya. Sabi ng Orange and Lemons, quote and unquote, "We all took accountability for our actions and lapses in judgment. Unfortunate as it may be, it was a learning experience for everyone." Wika pa niya, quote and unquote, "We express our sincere apologies to all affected with this incident and we ask for your understanding. Thanks to all who expressed their support. It's time to spread love." And sa eksklusibong panayam ng entertainment reporter na si MJ Felipe, sinabi ng producer at organizer ng event na si Kylie Dioneda na nagkaroon ng miscommunication kasabay ng paghingi ng dispensa sa lahat ng naapektuhan sa nangyaring umanong singitan. Base na rin sa ilang report, dahil sa nangyari ay na-delay ng 2 oras ang naturang event.
unang magpe-perform ang Orange and Lemons, habang si Francine ang huling artist na magtatanghal at nakaschedule sana sa pagitan ng alas 9 at alas 10 ng gabi. Pero dahil nga late ang start ng program, nag-request ang kampo ng aktres na mauna na dahil isang kanta lang naman ang kakantahin nito. At nabigyan ito ng go signal pero hindi na-inform ang banda at dito na nag-umpisa ang tensyon. At aminado si Clem Castro na lead ng naturang banda na hindi niya inasahang lalaki ang issue at dahil dyan ay nagpatawag siya ng pagpupulong sa lahat ng involved at humingi ng sorry. Sabi niya, quote and unquote, "I apologize for my actions. There was a lapse of judgment on my part because of that miscommunication that Francine's camp was requesting." And paliwanag pa niya, "But everyone was tired. We were tired. There was pressure." And sinabi rin ni Francine na humingi rin siya ng tawad sa Orange and Lemons band. Ngayong nagkaayos na ang dalawang panig, binunyag ni Francine na magkakaroon sila ng possible collaboration ni Clem. Sabi ni Francine, quote and unquote, "He offered po, Sir Clem, offered na parang kung meron akong gagawing songs in the future, pwede siya magsulat for me. At kung meron akong sinusulat, pwede niyang mas ayusin pa yon." Pagdadagdag pa ng actress, "Ako rin po as my peace offering, in-invite ko po siya sa araw na isi-show yung first movie namin ni Seth Fedelin." At sa uli natin, chika, for today, may latest celebrity victim ulit ng fake news. May kumakalat kasi na impormasyon na naghiwalay na umano sina Andy Eigenman at ang partner niyang si Philmar Alipayo na isang champion surfer. Sa Instagram story, inilinaw ni Andy na nagluluksa pa rin siya sa pagpanaw ng kanyang inang si Jacqueline Jose. At natatawan niyang kwento, quote and unquote, "I literally went on a vacation with my brother and our kids and come home to find out through the internet that I've just been separated. The internet didn't seem to like that I was grieving the loss of my nanay." And may sinasabi rin daw na pinipeke umano niya ang kanyang kalungkutan dahil siguro wala daw siya masyadong napopost sa social media recently. At ito ang totoo dyan. Peke ang kumakalat na balita patungkol sa mag-asawa dahil ang ginamit na term ay divorced kahit hindi pa kinakasal sina Andy at Philmar at wala pang divorce sa ating bansa. Caption ng celebrity mom, quote and unquote, "Due to this, the internet has decided that the reason for my sadness is not that I have recently been an orphan, but in fact, a divorcee, even if I had never been married." And nung nakaraang buwan, nagdesisyon ang couple na ipagpaliban ang kanilang dream wedding ngayong taon upang ipagluksa muna ang pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na ina ni Andy. At kung maaalala noong March 2, nang sumakabilang buhay si Jacqueline sa edad na 60 na kinumpirma ng kanyang talent management na PPL Entertainment noong March 3. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang.
Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.